Ayan rin naman kayo. So, buhay-buhay na lang. as you have seen, wala talaga, no? Kasi nga, hindi talaga ito siya itinuturo sa school. That's why our company build this kind of organization para magturo ng libre. Kilala niyo po ba si Chikitan? Hindi ko nakilala. Yun. Chikitan. Ayun pala eh. Ito siya. Ayun. Chikitan. Ano, nakakapakinig kayo sa mga turo niya? Yes. So, lahat sila. Yan. Ayun. So, yung mga tinuturo ni Chikitan is pareho sa ituturo namin sa inyo today. So, di ba maganda yung tinuturo niya? That is personal finance. That is financial literacy. So, lagi niya sinasabi, mag-ipon. Sinabi niya doon sa libro niya, ano ba yun? Enjoy now, what you will later. Yun. So, ang tinusulong na niya doon is yung kaalaman natin sa paghawak ng pera. The same din sa ituturo namin sa IMT. So, we have this book. Tawag namin Building Your Future. So, i-build mo yung future, hindi yung ngayon. So, sa ngayon, kikita tayo or kumikita na tayo, hindi natin ubusin yan. We have to build, we have to look forward for a long-term disaster. Yun yung ating retirement. Diba? Tama po? Kasi that time, you are not productive anymore. Kahit gustuhin mo magtrabaho, wala nang mag-employ sa isang 65 years old, 70 years old na individual. Or pwede maglinis-linis ka dyan, pero how much lang yung kinikita mo. Pero yung expenses mo, hindi siya nagbabago. Hindi sabihin na, ay matanda ka na, hindi ka nakakain. Po. Actually, lumalaki ang gastos natin as we age. Because of malakas ka na sa maintenance. O ngayon, wala ka pang ganong gastos sa maintenance, di ba? Kasi malakas pa yung immune mo, malakas pa yung patawan mo. But the time na tumatanda tayo, nagkakaedad lang pala, marami na, at ano na, puno na yung paano mo na bag mo na maintenance. So, it takes out your pocket. Sino ang maglalabas nun? Kung hindi mo parahan kayo. So, that's why we educate people na paghahandal. Preparedness is very important. Okay po, no? Kasi nga, it's better to be prepared than to be sorry. Kasi nga, sabi ang sayang. Or, magiging pabigat tayo pagdating ng araw, you cannot turn back time. Sana, nag-ipon ako noon. So, magiging sana na lang, which is, ini-endure mo yung realidad ng buhay mo na pabigat tayo sa pamilya. Pero yung puso at isip mo, sana nakapag-ipon ako noon. So, para hindi yan mangyari, we will teach you how to prepare in a good or in a better way. So, may tinatawag kami sa aming company na Creating Wealth for Families Strategy. So, may mga strategiya po tayo. So, may binigyan po ba tayo dito? Sino pong wala? Si ate. Kompleto tayo. Okay, pasundan niyo lang po ako. So, dito po, ang una natin gawin is increase cash flow. Increase cash flow, ibig sabihin, magkakaroon talaga tayo ng pera. Wala tayong pag-uusapan kung walang pera. So, it's either sa trabaho galing yan, sa negosyo galing yan, or sa yung asukal di papa. Wala kayo. Saan nyo kunin yung pera? Saan po? Bahala saan ang galing. Asukal di papa. Ang importante may pera. Okay? Basta pera. Increase cash flow. Kasi kung si asukal di papa yung source of income, ay galingan mo para dadami. Kung trabaho naman ang pinagkukuhanan natin ng pera, galingan din natin para hindi tayo ma-fire out. Tama po? Or kung negosyo naman yan, galingan mo din para hindi tayo ma-bankrupt. So, the main thing here, kikita tayo. So, once productive tayo, employed, may kita. So, dyan mo kukunin ang pang-araw-araw na gastos. Ano ba yun? Food. Yung kinakain nyo ngayon, saan nyo ba kinuha yung perang pinambili? Sponsored daw ni ate. Mamaya kakain kayo, maya kakain. You need money. Tama po kaya tayo nagsusumikap. Nagkano ng araw-araw. So yung pangangailangan na yan, for life po yan. So ngayon, may pinagkukuhanan kayo niyan dahil
dahil nagtatrabaho tayo, tama po. What if kung hindi ka na nagtatrabaho? Saan mo kukunin? Yung maya-maya, gutom na tiyan, kumakalam na tiyan mo, saan ka kukuha? So, dyan po nangyayari yung planning natin. Although matagal pa yun, pero darating siya. Dapat prepared tayo. So, yan po no, increase cash flow. May dalawa kaming ituturong para padamihin, kasi interest padamihin. So, marunong tayo or master budgeting. So, lahat na kinikita natin monthly, may araw-araw tayong panggagagastos. Isipin lang natin ng very important. Yung hindi mo ikakabuhay kung hindi mo yan bilhin. Needs ang tawag doon. So, prioritize needs versus wants. Ano naman yung mga wants? Yung mga bagay na hindi masyadong kailangan. Like for example, yung luxurious na mga bagay. So, bahay is important. Tama po? Hindi tayo pwedeng walang matirhan. But bahay na luxury, hindi na yan importante. Meron kasing mga Pinoy, lalo na tayong mga Pinoy na, excuse lang sa mga gaijin. Mga Pinoy mindset kasi, bahala nang walang makain basta bongga ang bahay. Status symbol, para sabihin ng kapitbahay, ay mayaman ako. So, hindi, no po natin yon. If we want to build our wealth in the future. So, iset aside mo yung ego. Mamaluktot sa umot. Okay? Next thing is pagkain. So, pagkain is need. Pero, pag lumabas ka na at naggastos ka na ng gusengin sa isang kainan, eh, teka lang. Hindi na yun maganda. Lalo pag madalas. Madidrain, mauubos ang iyong funds, which is magjeopardize ang iyong future self. Tama? Kaya nga sabi ni Chinkitan, enjoy now, hulubi later. Diba? O kain ka ng kain, sige, labas-labas para sabihin naman ni kaibigan, ay mayaman ako. Pero, pagdating ng araw, stress ka. So, dapat, pag may gusengin ka, kainin mo lang yung guhakyen, sengyen, o ilang araw mong makain yung gusengin. Next month, bukas missing, ang dami mong matipid. Okay? So, tipid is one tip to increase cash flow. Next thing, you have your extra time. Tama po? May 24 hours po tayo isa-isa. But that 24 hours, paano mo ba siya i-spend? So, kung 8 hours kang nag-work, ilang oras ang natira? Anong ginagawa mo dun sa natira? So, other people, they use that extra time to earn more. Okay? If you are earning more in your extra time, ano mangyayari? Increase cash flow. Tama? So, bahala ka, mag-tiktok ka dyan, mag-dance-dance ka dyan, magluto-luto. Ang importante, kumikita tayo sa ating extra time. What other people do? They spend in their extra time. Siguro bato-bato sa langit, baka may matamaan tayo. Kung nagne-Netflix tayo, guilty. Ay, pagod ako ngayon, mag-Netflix, naubos na lang yung ano dun sa, naubos ang oras mo sa kaka-Netflix, naubos ang oras mo sa kaka-reels, matawa ka dyan. Kumikita ang iba, ikaw gumagastos. Gastos po yun sa iyo. Nagbabayad ka ng telepono mo, nagbabayad ka ng kuryente, ng pag-charge ng telepono mo, at ng internet mo, labas ang pera sa'yo. Habang nakahiga ka, nakamisingisi ka, gumagastos ka, you are entertaining yourself. You are not earning. So wala. Lumabas ang pera, nag-decrease ang cash flow. So we are teaching people, especially Filipino, use your spare time to earn more. Okay, bahala, may skills ka dyan, improve natin yan. Kasi hindi pa tayo mayaman para makahiga at Netflix lang. Kasi may malaki tayong problema, yung ating retirement later on. Wala nga tayong fund, di ba? Bakit tayo hihilata? Tayo mag-isip. Kung wala ka pang pinagkakakitaan, wala ka pang desisyon para kumita or pagkukuhanan ng pagkakitaan sa spare time mo, learn. So other thing is improve yourself. Best investment is invest in yourself first. So, karunungan. Ang tinaturo namin is karunungan. Gamitin mo, meron sa YouTube mga madaming pwedeng pag-aralan. Ang importante, use your spare time in a productive way. Okay? Nasundan pa ka? So, in that way, mag-i-increase ang cash flow mo. O, di ba? Siguro yung sabi mong retirement 10 years later, pag ginamit mo yung dalawang technique ko, magtipid at use your spare time to earn more,
magiging 5 years na lang yan, retire ka na. Kasi napaisip. Kasi you earn more. Na-increase mo ang cash flow mo. Then, ang sunod, ang pinakamaganda, manage mo din ang debt mo. So, meron ka ng pera ngayon. Bakit? Nagtipid ka, then use your spare time. May sapat-sapat ka ng extra money. Kung may utang tayo, eliminate first that. Tanggalin yon. Bakit? Lahat ng kinikita mo kakainin ng interest na, lalo na pag sa luho natin ginamit ng utang. Or mataas yung interest kasi nag 5-6 ka. So, kakainin lang nun. So, that is not a smart way. Kala mo, konti lang naman. Pero, nagiging milking cow ka nung inutangan mo. Nagiging slave ka dun sa inutangan mo. Okay? Then, next, create emergency fund. Okay? Si emergency fund, para yun siya natin fire extinguisher. Bakit required ng government na magkaroon ng fire extinguisher sa isang facility? Para ba magkasunog? Hindi, di ba? To prevent sunog kung meron. The same din sa ating emergency. Ang i-prevent niya para hindi ka mapasok sa utang. Okay, example, ang iyong bahay ay sinalanta ng bagyo. Okay, that is one of emergency. Pag wala kang pera on hand, papayag ka ba matuluan kayo ng ulan? Hindi, di ba? Take action ka agad. Pag wala kang pera, anong unang mong gawin? Uutang ka. Okay, utang, sabi ko kanina, malaki ang interest, lalabas na naman ulit ang pera sa'yo. So that is a very wrong na mindset nating mga Pinoy. Bahala na si Batman. Hindi naman siguro tayo bagyuhin. So you cannot assure. Walang assurance na hindi darating or hindi naman ako magkakasakit eh. O di ba? Kasi malakas naman nag-iiwas naman ako. Hindi mo masabi yung panahon. Kaya nga dapat nakaset aside. Preparedness is better than sorry, di ba? Sabi ko kanina. Then, pag mayroon ka ng emergency, dapat hindi mo ipapagamit sa emergency ng iba. Kahit dramahan ka dyan, kasi emergency mo yon. So, set aside mo 3 to 6 months na katumbas ng sahod mo. For example, ang everyday or monthly expenses mo is nasa 10 lapad. Okay? So, 10 lapad times 6 ka, dapat naka-imbak lang dyan sa bahay mo. Emergency mo yan. Hindi mo yan i-travel, hindi mo ipambili ng TV, hindi mo yan ipangkain. Emergency lang yan. Okay? Para siyang fire extinguisher. So, meron na ba tayong 60 lapad? Ngayon, nahawak. Wala. So, you are not ready. Paano kung magkapandemya ulit? Paano kung lalala yung gera? Wala na. Paano? Wala tayong pera. Imagine mo yan. Pero kung may emergency fund ka, kahit 10 lapad lang nakatenga sa may confidential. Ano ba tawag yan? Yung meron kang peace of mind. Diba? Tama o tama? Maganda ba o maganda magkaroon ng preparedness. Then, next thing is ensure proper protection. So, we teach people, hindi lang emergency fund kasi money reserve ang ang tawag nito, ang emergency fund. Dapat magkaroon tayo ng proper protection. Ibig sabihin, meron tayong life insurance. Just in case, kunin tayo ni Lord yung maaga kung may nakadepende sa atin. Mga breadwinner po ba tayo dito? Ibig sabihin ng breadwinner, yung tayo ang nagpapakain sa pamilya. Yung sinusuportahan sa Pilipinas o dito sa Japan. Dapat life assured tayo. Inuwan tayo ni Lord ngayon, hindi na maguguto. Then, next thing is, proper health protection. So, dito naman sa Japan, meron tayong Shakai Hoken. Thank you talaga sa government natin. Pero si Shakai Hoken po natin is not for long term. You cannot take home your Shakai Hoken after your retirement. Kailan ba lalabas ang sakit? Ngayon ba or later ng ating pagtanda? Ngayon, hindi pa kayo halos gaano nagkakasakit, di ba? Bakit malakas ang immune system natin? Kailan ba hihina ang immune system natin? Pagdating ng 60, 65, 70, kasi matanda na. Kung baga sa sasakyan, luma na mga spare parts mo, organs mo sa loob ng katawan, mahina na. Doon po, nawawalan tayo ng Shakai. Kasi wala ka na sa work. Kukuha ka ngayon ng kukumingking kukukin. Magbabayad ka for life. Wala ka na nga trabaho, magbabayad ka pa. So, dagdag expenses. That's why,
we need to have a long-term healthcare na bayad na bago ka pa mag-retire. So we teach strategy like that also here. So we acquired our own healthcare na habang buhay mo siyang gamit at bayad na at hindi ka na magbabayad after dapat before ka dapat mag-retire. Kasi after mo retire, wala ka ng pambayad. Doon ka pa kukuha, sa ka kukuha ng pambayad. That's why yung mga nag-ako-kumintain ko hotel, nagtatrabaho pa rin kahit lumayo na kumukuha ng mga part-time. Kasi hindi sila pwedeng hindi magtrabaho kasi may binabayaran pa rin sila. So ayaw natin yun, di ba? Yung magtatrabaho pa rin tayo na matanda na tayo. So that's the best strategy. Kuha tayo ng long term na atin talaga na hindi nyo kukunin sa atin bago pa tayo mag-retire. So meron din kami dito. Then, next is preserve your estate. So kung nasunod natin itong lahat, yung kanina nasundan ba? Review tayo. Increase cash flow, dalawa yun. Tipid. Use spare time to earn. Manage debt, bayaran ng utang. Create emergency fund, 3 to 6 months equivalent of sahod. Ensure proper protection, healthcare at saka life insurance, and build long-term savings. Magkaroon ng